So ito po yung sunod, mga kababayan, na kung saan ay si Jack Argota. Nako, malaking gulo ito, mga kababayan. Malaking gulo ito sa mga DDS vloggers at DDS supporters ni Sara. Bakit? Alam niyo mga kababayan kung bakit? Yun palang kinasuhan itong si Eric Celis. Kilala niyo naman siguro si Eric Celis at saka si Jason Sa. Kung naalala ninyo, kinasuhan ng NBI ng cyber libel dahil sa pagpapakalat ng fake news ng medical records ni PBBM na may malalang sakit na daw. Ito po ha mga kababayan. Sonsa and Eric Celis, NBI. Pakinggan nyo po ito ha mga kababayan. Naghain ng mga kasong cyber libel ang National Bureau of Investigation laban sa dating broadcaster na si Jason Sa. Ayon naman ng cyber libel complaint ng National Bureau of Investigation laban sa broadcaster na si Jason Sa at sa media personality na si Eric Celis. Kaugnay nito ng umano ay pagpapakalat ng maling medical information ng Pangulong Bongbong Marcos. Maliban sa cyber libel, kasama rin sa reklamo ang unlawful use of means of publication. Ayon sa NBI, dinokumento ng mga ahente nito ang mga post na nagpapakita ng umano CT scan kasama ng larawan ng Pangulo noong Enero. Nananawagan umano ito ng transparency tungkol sa fitness for duty ng Pangulo at ang di umano'y paghina ng kanyang kalusugan. Bagaman ang mga original posts ay inalis na o kaya naman ay na-restrict, ay na-secure naman ng NBI ang mga ebidensyang gamit ang digital forensic screenshots. At pag-track ng content na patuloy na kumakalat dahil sa repost at citation. Dagdag pa ng NBI, natuklasan sa surveillance ng Eric Celis YouTube channel ang mga video na nagtatanong sa kakayahan ng Pangulo na mamuno batay sa hindi verified medical documents. So, dahil dyan mga kababayan, ganito yan. Kung naalala ninyo, una po si Bingot na padalhan ng sampina. Una po si Bingot na padalhan ng sampina ng NBI dahil sa pagpapakalat niya ng peking impormasyon patungkol sa medical record ni PBBM. So ngayon mga kababayan, noon pa lang pumunta itong si Ngungo sa NBI. Alam niyo ang ginawa? Alam niyo ang ginawa ni Ngungo? Imbis na aminin niya, inamin naman niya na fake news yun. Inamin din niya na ang akala niya ay totoo daw. Tapos for the views, para marami daw ang views niya at followers. Pero mga kababayan, alam niyo bakit kung naabsuelto siya or hindi? Alam niyo kung bakit tawang-tawa siya nung lumabas siya sa NBI? Kasi ang ginawa niyang rason, ang una daw nag-post nito si Eric Celis at si Jason Sa. Nilaglag ng bingot ninyong friend. Nilaglag ninyong bingot na friend, si Jason Sa at si Eric Celis daw ang nagpakalat. Diba? Kita ninyo? Nilaglag ni bingot ang banlag at kalbo. Ito, pakinggan nyo Nilaglag. Naku, patay. Gulo sila ngayon mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, kaaway-away to Niwala kayo sa akin. No? Sana merong magparating sa akin na yung biik na walang puwet ng news na baka nagsuntukan, baka bibingutin to ni Jason Sa at ni Eric Celis itong si Serniak. Naku, Serniak, huwag kang magpakita kay Eric Celis at Jason Sa. Ikaw pala ang dahilan kung bakit nakasuhan sila ng cyber libel. Naku, kasi ang ginawa, nilinis ni Bingot ang pangalan niya, nilaglag si Jason Sa at si Eric Celis. Ito. Maling akala, yan ang inamin ng content creator na si Jack Argota nang humarap siya sa NBI. Inakalaro niya kasi na legit ang pinost siya. Nagkamali kayo ng recruit mga DDS. Yung kinuha ninyo, ngungo na, sagabal, sa interview, ginawa nyo pang angkor, ginawa nyo pang reporter, tapos
Pinahamak pa kayo, nilaglag pa kayo. Eto. Medical record ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Ayan Robles. na, laglagan na. Alam na kayo, ang dami na po, akala ko, legit eh. Ang nakasabay na ako. Oh, ang dami daw nag-post, akala niya legit. Putang ina mo, napakasinungaling mo, bingot ka na nga, kaya hindi ka binigyan ng magandang pananalita ng Panginoon kasi sinungaling ka eh. Diba? Sabi niya, akala niya legit. Putang ina! Sinabi mo pa nga doon, tingnan ninyo. Inano ko pa sa ChatGPT. Ang nakalagay kasi doon, meron daw cancer sa bitlog si Bongbong Marcos. Yeah? Sabi mo, isinare mo kasi legit. Alam mo namang fake news yun eh. Di ba? Napakasinungaling mo. Kaya nga hindi ka binigyan ng magandang pananalita ng Panginoon eh. Di ba? Buti nga sa'yo't naging ngungo ka, animal ka. Napakasinungaling mo. Nagpo-post-post ka pa, sabi mo. Pina-enhance mo sa ChatGPT. Ang pagkakaintindi mo ay may cancer sa bitlog, no? Sa kabilang bitlog si PBBM. Alam nyo, ito NBI, ako po'y nananawagan sa inyo, no? Ignorance of the law, walang excuse dyan, dapat. No excuse. Sa mga ignorante sa batas. Diba? Alam mo namang may ganyang batas eh. Porket Diyos ko, putang ina, daliri mo at utak, hindi nguso ang ginamit dyan. Maintindihan ko pa kung nguso niya ang nag-type. Daliri at utak ang gamit dyan eh. Bakit yung daliri ba niya bingot rin? Diba? Wala dapat excuse. Daliri niya ang ginamit niya dyan. Hindi naman nguso eh. Napakasinungaling. Mismong ang content creator na si Jack Argota o kilala rin bilang Sir Jack ang nagsabi for the views lang ang ipinost niyang Tatawagin niyo pang sir niyan? Sino bang tatawag na sir at respeto niyan? Putang inang bingot na yan. medical certificate umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ano yun eh, nila-enhance ko lang kayo so, kung ano lumabas na, pero ko na lang. Patawa-tawa pa ang social media personality nang dumating kanina sa tanggapan ng NBI Cybercrime Division. Diba? Ano yun? Patawa-tawa pa Pinasabina ng NBI si Argota Abnormal dahil na sa nga pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Ayon kay NBI Director Lito Magno, layo nito na mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang content creator. Maawa naman ng Diyos, naunawaan ako. Kailangan ano muna, Putang ina mo, paano ka naawaan ng Diyos? Ingungo ka nga ng ina mo. 100% sigurado ka. Kailangan gamit na muna ng utak. Aminado raw si Argota na hindi perepikado ang pinakalat niyang medical record O, diba? ng Pangulo. Kahit kabado, handa raw harapin ni Argota ang Putang NBI ina. dahil wala naman daw siyang masamang intensyon. Umamin ang social media personality sa kanyang pagkakamali pero wala daw siyang pinagsisisihan. Kung nakapalo sila sa akin, alam naman nila na napapatawa lang ako eh. Nauna nang sinampahan ng cyber libel complaint ng NBI ang ilang personalidad gaya nina Eric Celis at Jay Sonza na itinuro ni Argota na pasimuno raw ng lahat. O, diba? Na-filean ng kaso si Jason Sa at si Eric Celis kasi tinuro ni Argota na si Jason Sa at si Eric Celis ang nagpakalat at pasimuno ng fake news. O, putang ina. O, wag kang magpakita kay Eric Celis. Argota, bibingutin ka talaga niyan. Nako, wag kang magpakita kay Jason Sa, chuchupain ka niyan. Nako. Diya, kita nyo mga kababayan, ayan na, ayan, mga DDS, ngayon, alam nyo na, nag-recruit kasi kayo nga ang bingot, diya, hindi na nga maintindihan, nang lalaglag pa, kita mo, itinuro ni Argota na si Eric Celis at si Jason Sa ang pasimuno ng fake news. Putang ina! Ayan na, wag kang magpakita kay Eric Celis. Bibingutin ka talaga niyan, sinabi ko sa'yo. Libel complaint ng NBI ang ilang personalidad gaya nina Eric Celis at Jay Sonza na itinuro ni Argota na pasimuno raw ng lahat. Paglilinaw ng NBI walang masama sa pagpatiko sa gobyerno o magpahayag ng saloobin sa social media. Pero paalala ng ahensya, dapat nasa lugar pa rin at walang nilalabag na batas. Again, ang basehan is yung kung ano ang i-share mo.
Ang nakalagay po kasi may mga data privacy yan, may unauthorized or alleged fake news. Wala pang formal na kaso kay Argota habang iniimbestigahan pa ito ng NBI. Sobrang bango nung nasakyan ko. Paano magkaroon ng formal na kaso yan kung nilaglag na niya si Eric Celes at si Jay Sonsa? Oh. 'Di ba? Ayan na. Pastor Jeffrey Hilo po, damay-damay na mga DDS vlogger dahil sa laglag na si Argota. Kita nyo? Oh. Si Bingot mismo nagpatunay na fake news talaga kayo mga putang ina nyo, mga DDS vloggers. Wala kong pinangalanan ha. Si Argota lang ang nagsabi. Si Jay Sonsa at si Eric Celes daw ang pasimuno ng fake news. Ayan na. Yan ang sakit ninyo eh. Kita ninyo? Ayun na, laglagan na kayo isa-isa. Patay kang bata ka. Nako, wag ka magpakita Jack Argota kay Eric Celes. Sabi ko sa'yo, malaking tao pa naman yung pag sinapok yung nguso mo yan. Mahiwa na. Isa lang yung hiwa mo, magiging dalawa yan. Nako, sabi ko sa'yo. Di na magtagal si Ngungo, RIP. Kaya nga, si Sir Celso Pineda. Sabi ko sa'yo, ito Ngungo, alam ko bago kang recruit nila. Alam ko ang nag-recruit sa'yo ang Banateros. No? Hindi po pwede na hilot-hilutin ni Banat Bay, ni Coach Oli at ni Dada si Jeffrey Celes. Tandaan mo yan, kilala ko yung mga yan, naging kasama ko yan Hindi po pwedeng arborin ka dyan. Nasabi ko sa'yo, si Eric Celes, tandaan mo, dating nag-rebuild yan. Kumakain ng bala yan. Sabi ko sa'yo, yung bingot mong hiwa, maduble madadalawa yan. Sabi ko sa'yo, yung mingot mo, maging huwa. Maging dawa yung mingot mo. Hindi pa pwedeng hilot-hilutin ni Coach Uli at ni Dada at ni Banat Bay si Celes. Ikaw ba sa kasuhan ka cyber libel? Alam nyo, okay lang kung ang cyber libel nasa Amerika ka kasi ang cyber libel, wala yan. Hindi yan krimen sa Amerika. Sa Pilipinas, ang cyber libel, makukulong ka. 6 na taon kung hindi ka makapagpiyansa. Tangina mo. Sinong gustong makulong? Sige nga, Argota, nanunuro ka pa. Sabi ko sa'yo, kilala ko yan Mga naging kaibigan ko yung mga yan. Hindi po pwede, hindi po pwede na hihilot-hilutin. Aarborin ka ni Banat Bay? Aarborin ka ni Dada? Aarborin ka ni Coach Ole? Aarborin ka ni, tawag nito, yung kaibigan ko din isa, kalimutan ko yung pangalan, yung taga Cavite, si Judia, yung kalbo din, si Judia. Kasi ang host ng SMNI, Oli, Judia, Dada, Banat Bay, at si Ngungo, si Bingot. Do you think kaya kang arborin ng 4 na yan? Si Jeffrey Celes yan, mas nauna sa kanila yan. Kasi si Jeffrey Celes, walang-wala si Banat Bay dyan. Tandaan mo si Jeffrey Celes, malakas yan kay Digong noon. Wala yan si Banat Bay. Vlogger lang yan Si Celes kasi kumakain ng bala yan. At take note, si Celes at si Badoy, may posisyon niya noon nung si Digong ang presidente. Sabi ko sa'yo, cyber libel yan. Hilot-hilutin lang? Arborin ka? Hindi yan. Magagalit si Celes sa'yo. Huwag mo nang isali si Jason sa kasi si Jason sa noon pa talaga yan, ganyan na yan. Wala nang nagbago niya, nagkakandabadlag-banlag na nga yan Nagkabungi-bungi na nga yung ngipin yan Pero sabi ko sa'yo, nako, ako kung nanood ka sa akin ngayon, ka Eric, huwag mong palagpasin yan. Disiplinahin nyo yan. Huwag mo hayaan, makukulong ka, cyber libel dahil sa turo ni Ngongo. Kasi ngungo na nga kasi, may kapansanan na nga sa nguso, chismoso pa. Hindi kasi, alam mo, ngungo ka, dapat nanahimik ka na lang Papasok-pasok ka pa kasi sa social media, okay lang na magpatawa ka, pero yung mag-share ka ng fake news, as mangdamay ka pa ng kasamahan. Sabi ko sa'yo, patay ka ni Celes talaga. Mabingot ka talaga. Sa bagay, hati naman kasi, mga kababayan, Sa bagay, hati na kasi ang DDS ngayon. Yung grupo nila Banat Bay iba, yung grupo nila Celes iba. Kasi meron yan silang, merong Alputera, merong Hanilet, diba? Ganon yan hati-hati na yan sila sabi ko sa'yo, Ngungo, walang palakasan dyan. Alam ko si Celes ngayon, galit na galit yan sa'yo. Niwala ka sa akin. Lalo ngayon, binalita pa ng TV5, ng News 5 na ikaw pala ang nagturo na ang pasimuno si Celes
At si Sonsa, okay lang sana kung hindi binalita. Binalita. Patay ka dyan. Nako, away-away na yan. Abangan natin mga kababayan, merong bingot na matay dahil sinapok ang uso na hemorrhage. Abang-abangan natin mga kababayan, Nako, mabali-balitaan na lang natin merong bingot, nabingot ang kabilang uso. Bakit? Sinapok dahil nang laglag. Hindi na lang kasi nanghingi ng sorry, hindi nagturo pa. Okay lang kung nagturo ka ng iba. Kasamahan mo yan grabe, no? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kayo kasi mga DDS, dapat meron kayong unity. Kahit sabihin, hindi ko naman tinutolerate na fake news kayo, pero anong klaseng kasamahan kayo kung kapwa ninyo kasamahan ilalaglag basta maligtas lang kayo? Di ba? Alam nyo, eto naging mga kaibigan ko yung mga yan. Kaya nakita nyo ba na pinapakialaman ako? Hindi ako pinapakialaman kasi hindi ko rin sila pinapakialaman. Pero kami, sa tagal naming mga magkakaibigan na mga yan, never kami naglalaglagan. Yung isa lang nakasamahan ko, ang mahilig maglaglag kasi hindi natanggap sa sarili na mas may lamang sa kanya. Number 1 vlogger nga daw siya. Kilala ni Mami Rian Suzuki yun Oo, yung apakayabang, na kaibigan kong vlogger na ang hilig manglaglag. Kapag nagigipit mo lang pera, nang lalaglag. Kasi gusto niya, marami siyang pera. Sinong magbigay sa iyo? Kalalaki ng mga alahas suot mo. Tapos magpapakita ka pa ng milyon-milyon sa live. Kilala ni Mami Rian Suzuki yan. Yung kaibigan ko, tinuring ko pang mga kapatid yung mga dipuga. Tinuring kong kapatid yung biruin mo, 5 taon kaming magkakasama. Parang mga dugtong na mga bituka namin, pero grabe ang pag-tridor sa akin. Tignan nyo ngayon, nasa lupa sila, ako nasa langit. Kapag nag-live, ang views 100 lang. Di ba? Hindi na umabot 1,000. Di ba? Ay, nako. Sir Adonis Migena, may galab shoutout po sa iyo dyan sa Rizal. Di ba? So yun po yun. Mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Di ba? Sabi ko sa inyo, wala na, laglaga na. Laglaga na. Mga lintian kasi. Kalat ka ng kalat ng fake news. Tapos, basta maligtas lang ang sarili. Alam nyo, sa totoo lang, naawa ako. Hindi sa tinutolerate ko na fake news sila, pero dapat pa ganyan, no? Ako'y, kung nanood ka sa akin ngayon, Bingot, Argota, huwag kang ganyan. 'Di ba? Hindi ka, sa totoo lang, hindi ka na mapagkatiwalaan ng kasamahan mo. Tignan mo, kung magsama-sama kayo, wala kang upuan, hindi ka kasali sa grupo nila. Kasi hindi ka hindi ka mapagkatiwalaan, nang lalaglag ka ng kasama, tangina mo, bingot ka na lang, sinungaling ka pa. Nang lalaglag ba naman ang kasama? Pag ganyan, pagdating sa kagipitan, mamali man kayo sa tama, magtulungan kayo, grupo kayo Yan ang masakit sa inyo wala kayong unity tinutolerate ni Banatbay yung ganyan? Tinutolerate nyo yan, Coach Oli? Banatbay? Dada? Judia? Tinutolerate nyo yan? Alam nyo, ang dami kong kaibigang DDS vlogger. Andyan si Ka Spencer, Jojo Di Guzman. Ayan sila, Makmak Pablo. Noon, mga kaibigan ko yan. Hanggang ngayon. Huwag nyo itolerate yung ganyan. Ang pangit ng ganyan. Diba? Baka honest lang siya, sabi ni Sir Kendry. Hindi po honest yung ganyan. Alam niyo, sa totoo lang, walang alam niyo yung mahirap kasama yung ganyan. Grupo kayo, mali sa mali, tanggapin yung mali, pero yung laglag, ibang usapan na yun. Traidor ang tawag dyan. Naku, wag kayo magtraidoran, walang improvement ang grupo ninyo. Hindi maganda yung ganyan. Ako nag-advise lang. Alam ko na kritiko kayo ni Marcos, kritiko ng gobyerno, naintindihan namin yan, na maraming basher si Marcos. Pero basher ka na nga, ilaglag mo pa yung kapwa mo basher, pangit yung ganun. Di ba? Pangit yung ganun. Aminin mo, mali ka, pero yung ilaglag mo, pangit. Ito hindi sa tinutolerate ko na fake news sila. Pero ang pangit talaga pakinggan. Tanggapin mo mali kayo, aminin yung mali kayo, pero yung idiin mo para maligtas ka, hindi ka magandang kasama. Hindi, si Makmak Pablo po is BBM supporter po siya. 'Di ba? Hindi siya DDS, si Makmak. BBM support, kasama lang namin yan noon. 'Di ba?
Oh, sa totoo lang, pangit yung ganyan. Pangit yung ganyan. Traidor ang galawan na. Nako, mahirap yung ganyan palakasan. Pag nakadikit ka kay Sara, maging sip-sip ka. Wag ganun. Diba? Wag ganun. Hindi maganda sa kasamahan niyang ganyan. Dapat ngayon pa lang sipain nyo na yan. Ako naaawa ako sa mga kaibigan ko yan noon eh. Diba? Oo, mga kaibigan ko kasi yan, Ma'am Dorothy Domingo. Mga kaibigan ko yan. Alam nyo, makilala kong mga ganyan, hindi naglalaglag yung mga ganyan, sila Banatbay, hindi ganun yan. Kung magtahimik yan sila, tahimik lang yan eh. Kung may gagawin silang sila lang nakakaalam. Pero yung ilaglag, hindi maganda yung ganun. Tignan nyo, maraming DDS na sasang-ayon sa sasabihin ko. Hindi maganda yung ganyan. Naging kaibigan ko yung mga yan eh. Di ba? Pero yung kasama mo na yan eh. Kilala mo na yan eh. Tapos ilalaglag mo. Hindi maganda yung ganun. Walang laglagan. Kung naipit ka, panagutan mo. Pinasok mo yan eh. Alam mo, ito, bingot, advice ko sa'yo. Ito, karayom. Pag pumasok ka sa karayom, make sure na alam mo paano lumabas. Naipit ka eh. Nang damay ka? Hindi pwede yung ganyan. Problema mo yan. Sagutin mo, harapin mo, hindi yung mangdawit ka. Di ba? Yan ang hirap sa'yo, pumapasok-pasok ka sa ganyang kalakaran. Alam mo naman sa politics, mahirap, tapos mangdamay ka. Kung ako si Celis, bibingutin ko talaga ang uso mo. Cyber libel, criminal case yan. Di ba? Criminal case ang cyber libel, hindi yan laro. Di ba? Hello po, Mamila Saito ng Japan. Hello po sa iyo dyan. So, yun lang mga kababayan, yung aking reaksyon sa mga oras na ito.